Panibagong misteryo sa flood control scandal ang gumulantang sa marami gabi ng December 18. Ang biglaang Pwede pagkamatay namin ni tanong dating sa Public bagong Works Secretary na Undersecretary mag-address Maria Catalina foreign Cabral registered na projects itinuring na mahalagang or personalidad sa just for korupsyon. Sa ulat ng mga otoridad, natagpo ang walang malay si Cabral sa bangin sa Tuba, Benguet bandang alas 8. Ayon sa Interior Department, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Nagpababa umano sa kanyang driver ang dating DPWH official sa Cannon Road bandang alas 3 ng hapon nitong Webes. Sa salaysay ng driver ayon sa DILG, bumalik siya sa hotel alas 5 ng hapon pero wala roon ang kanyang amo kaya inireport sa pulis ang insidente hanggang sa matagpuan siya sa ilalim ng bangin. Pasado alas 12 ng madaling araw nang makumpirmang pumanaw na ang dating opisyal. We are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death, kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. Sir, based on the investigation so far, discussion with the family members, suicidal daw po ba si Secretary? There were no signs. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, tinukoy na ng pamilya ni Cabral ang bangkay ng kanilang kaanak pero kailangan daw nilang makasigurado. Bagay na iginiit din ng ombudsman. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Kailangan muna natin alamin kung siya ba talaga yon. Not for anything, it's really just to make sure and to be certain that there is no other theory that may develop out of this. Ipinag-utos naman ng ombudsman ang agarang pagkuha sa cellphone at ibang gadgets si Cabral para malaman kung sino ang mga posible niyang nakausap bago ang pagkamatay. Gayon din ang ilang impormasyong konektado sa investigasyon sa flood control scandal. Pero ang DILG aminadong may pagkukulang ang pulis sa naging proseso nang ibinigay nito sa pamilya ni Cabral ang kanyang telepono at kagamitan nang makuha ang bangkay. Nirequest na raw ng ahensya sa kaanak ng pumanaw na opisyal na ibigay sa kanila ang cellphone nito. May pakiusap naman ng ombudsman sa mga may access sa gadget ni Cabral matapos silang makatanggap ng ulat na may listahan si Cabral ng proponent o mga mambabatas na i-insert sa budget para sa flood control projects. For those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us. And we afford all the respect and condolences to the family, the bereaved family, but there is this state interest that has to keep moving, and that is the investigation on the flood controls. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pumunta pa rito sa kanilang opisina si Cabral noong December 3 o 2 linggo bago siya pumanaw. Pinag-usapan raw dito yung mga posibleng kaso sa kanya para makakalap ang mga otoridad ng impormasyon. Pero sabi ni Clavano, hindi na masyadong nagbigay ng impormasyon si Cabral sa abiso na rin ng kanyang mga abogado. Malaki sana ang papel ni Cabral sa investigasyon dahil siya umano ang nakikipag-usap sa mga project proponent o mambabatas. Inakusahan din siya ng kasamahang si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickbacks. Kaya paano nga ba ito nakakaapekto sa investigasyon ng ombudsman? It's a blow of sorts to our investigation, but there's also opportunity kasi yung mga object evidence na tatayo ng sarili niya in court, pwede pa natin kunin. Nagpahatid naman ng pakikiramay ang DPWH sa mga kaanak ni Cabral na nagsilbi sa ahensya sa loob ng higit 4 na dekada. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.